Sasakit, ma-opera. Ako pa sa Marinduque. Nalaman ko po, tumawag ako sa amin, minumonitor ko kung ano nakalagayan niya. Kaya pupunta ko mga pamilya ko, para kumustahin siya. At binipigpak sa akin kung ayos na. Ngayon, balita na okay na, nasa private room na siya. Okay, masaya ako. Pero nung last Saturday, na doon sa barrio namin, medyo mapuparo-paro sa akin. Pinapakiwas ko pa ako relative na may batik-batik na tuti. Ngayon, nung linggo, nabot pa rin. Nabot pa rin. Nung Lunes ng umaga, bakit nagtataka ako, ba't ako'y ginilaw? Ginilaw ako. At nung hapon nga, tumawag yung batid nung may bahay ni Darwin, si Lisa, sa kanyang kapatid, at sinabi na si Ate Saida ay wala na. Kaya nung Lunes, prepara ko para lumuwas, bagyo, hindi ako natuloy. Kaya nung lumipas ang kalamidad, ang bagyo, Merkules, lumuwas na ako, Webes, nagparito na po ako. Yun po ang mga alaalang natatandaan ko kay Ate Saida. Kami mga close, mga pipinsan, kaya hindi ko po makakalimutan. Kaya Ate Saida, praise the Lord, tumalangit mo. Maraming po. Salamat po sa Bebot. Kayo naman po yung kanyang sister-in-law, ang tatawagin ko, si Ma'am Lynette Aguilera. Good evening po, ma'am. Good evening po sa inyo lahat. At kinakabahan po ako. Kasi baka may masabi ako hindi maganda eh. Baka masigawan ako ni ate. Katulad po ni Jenny, hindi po ako ready. Talagang hindi po ako ready na magsalita. Okay. So, kahit na po nanginginig yung kamay ko, papasahin ko lang po ito baka makalimutan ko. Before I tell something about my relationship with Ate Saida, I just want to give my insights about what had happened to her. From cataract operation to the ophthalmologist to the MRI to the brain surgery, kinakabahan pa ako. Okay, to the brain surgery and finally to her death at the Chinese General Hospital. This added up to one thing. Ate Saida was summoned by the Almighty to be with her, to be with Him forever. It's hard to accept the fact that she had left us. We were saddened, we were surprised, we were depressed, we were at a loss. And our sense of maturity and practicality when we win, we almost crushed ourselves to the ground. But let us console ourselves with the thought that Ate Saida is now happy with our Creator. No more pains, no more problems, no worries, but only everlasting happiness and peace. Let us just pray for the repose of her soul. O ngayon po, thank you. Sino po si Ate Saida sa akin? Siyempre po, siya po yung hipag na from the start, nakikita kong masyadong overprotective sa mga anak at sa mga kapatid. May masabi kang konti about her brothers, about her sisters, about her children, o kahit sino nga niya sa buhay. Nako, isa pa lang nasasabi mo sa kanya, ang dami-dami na. Okay, ganun po si ate. And who can say no to her request? Gusto ko po lang pong alalahanin yung mga nakaraan. Tumawag po yan sa bahay. Yung malaman namin magpapa-opera. Sabi niya, Net, nagkataon naman po na ako nasa bahay din noon. So, wala kaming kabalak-balak na magsimba sa Our Lady of Mercy sa Divine Mercy sa Bulacan. Sige na, pag-drive nyo na ako,
ako ang magbabayad sa diesel. Punta tayo sa Our Lady of the Divine Mercy para bago ako ma-opera, mabendisyonan ako at makahingi ako ng tulong sa kanya. So, on we went. Kami pong mag-asawa, si Kuya Henry, si Ate Sarda, at si Ibi po. Masaya po kami. So, that was one. Now, nung pong bigla na lang po yung tatawag. Net, dyan ako kami maghapunan ni Kuya Henry. Ni Kuya Henry mo. Dadalawa kami rito. Ate, hindi pa kami. Kasi po pag Sabado, syempre, laba yun. Hindi ako nakakabiling ulam. Kahit na ano. So, bibili po ako ng lechong manok. O kaya minsan, maghihintay sila kaming mag-asawa, lalabas muna, bibili ng ulam. Nanonood lang sila ng TV. Ganyan po si ate na hindi mo pwedeng pahintayin yung mga request niya na may lambing. Okay. Next po yung time na nagkukwentuhan kami. Sabi ni Ito, yung gwapo kong asawa, sabi po niya, ate, kailan ka ba pumapasok sa ospital? Sabi niya, kailan ka ba maghahanda sa birthday mo? Maganda ka muna para masaya tayo. At pagkatapos nun, saka na lang ako magpapa-ospital. So para po yung mga mga premonitions niya, siguro those are the ways by which God was trying to prepare her bago siya kunin. Okay, so yun na po. Then Wednesday nun, nagkataon naman po na hindi ako pumasok, tinatamad ako. Tapos biglang tawag niya sa telephone. Akala niya po ako yung kasamahan namin. Inday, sabi niya. Ay, hindi ako si Inday, ate, ako si Nenet. Ikaw nga. Uy, magpapapasok na ako sa ospital. Sabi niya gano'n. Ano ate, gusto mo hatid ka namin? Sana, gusto kong hatid niyo ako. So, yun na po. Kung alam po namin mamamatay siya, color coding po kami nung araw na yun. Hindi na lang po sana kami naghatid sa kanya sa ospital. Okay, so yun yung kanyang mga lambing. Tapos po, sabi po niya bantayan niyo ako sa ospital ha. Kasi alam mo yun si Kuya Henry mo, natutulog, baka ako tulugan ni Kuya Henry mo. Okay, o sige ate, granted. Kami palagi magbabantay sa'yo na ginawa naman namin. Okay, pagkalabas ko po, nandun na po yung asawa ko, nagbabantay na kami kay ate. And then next, ano pa ba yung naalala ko sa kanya? Yung rosary po niya, nagaling pa sa Rome. Pagkarating niya po sa ospital, nilagay niya na dun sa may sabitan ng oxygen. Tapos pinagmalaki niya sa nurse. Etong rosary ko na to, galing ito sa Rome. Bigay sa akin to. Okay. Then, bigla pong yung Friday na operation niya, naging Thursday. Napaaga ng isang araw. So, tumawag po siya sa mga anak niya. Okay. Tapos, masaya po siya. Nakalagay na siya sa stretcher. Sabi po sa kanya, sabi ko, ate, basta ha, kailangan, kaya mo yan ha. Sige lang, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, pray for me ha. Gumagano pa siya habang hinihila siya sa stretcher. So, yun na po. Now, isa po namin inaalala, yung pera, dala-dala niya, yung mga perang bungkus-bungkus na pera, pambayad sa ospital. Siguro po, akala niya, mga 5 days lang siyang walang malay. Nakakasampung araw na po. Yung pera po, hindi namin makita. Ito pong dalawang yan, hanap doon sa cabinet, hindi niya makita. So, siguro mga 2 or 3 days before her death, lumapit yung private nurse. Sabi niya, kailangan po ng face towel. Mga 3 daw po, 4. Wala si Kuya Henry. So, pinakialaman ko yung gamit nila. Wala po akong makitang face towel. Binuksan ko yung maleta niya. Wala din po. So, ang nangyari, sa kalituhan ko, dahil nagmamadali, binuhat ko yung maleta, nalaglag yung damit.
Tapos dumating na si Kuya Henry. Nung inaayos ko na, sabi niya, tingnan mo nga, baka may sobre dyan na may pera.